Good afternoon and good evening or good morning po sa ating lahat. Depende kung saan tayong area, no? At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat konti na lang at matatapos na tayo. Actually, ito ay last na ng lesson natin and then practicum na tayo, no? Ipuput into practice na natin yung lahat ng ating napag-aralan. And one by one, ay i-check natin kung ano yung natutunan ninyo, no? Gagawa kayo ng sarili ninyong sermon outline. And then, i-defend ninyo sa akin yun. Bakit iyon ang kinuha ninyong puntos, and et cetera, et cetera. Okay, so let's go to our last topic, which is the lesson 4. And we are now in the purpose of preaching. So preaching has a special purpose in the plan of God. It means He has chosen to reach the lost and to grow the believer. I once heard that preaching should do four things: stretch the mind, warm the heart, challenge the will, and then hide the tongue. Okay, so we're going to take things a little deeper than that. So titignan natin ngayon, ano nga ba ang purpose? Bakit kailangan tayong mag-preach? Bakit preaching and not teaching? Okay? Bakit preaching and not sermon? Kasi magkakaiba ang yan eh. So when we say sermon, most ng tinatapos dyan is rebuking, correction, no, doctrinal. But when we say preaching, meron itong touch ng personal. No? So, parang ganito yan. Sa preaching kasi, as what we have learned from before or from the past lesson natin, when we say preaching, merong life application. So, more on personal touch ito. But when it comes to sermon, it is more on doctrinal part eh. Medyo malalim kasi there is a rebuking, there is also a teaching in there, at kung ano-ano pa. So, dito lang tayo sa preaching dapat, no? Kasi yung differences eh. When we say sermon, more on convicting a person eh. Although sa preaching, meron pa rin naman na ingredients nun, no? Yung nagko-convict tayo. Pero more on, ano ito eh, a touch of personal talaga. And tuturuan ka kung paano magkaroon ng systematic yung iyong outline or sermon outline. Now, number one is preaching is to define the faith. Probably the foremost purpose in preaching is to proclaim the truths of the scripture. Every sermon should convey the truth of scripture in such a way that the audience gains a greater understanding of doctrine. So sa sermon kasi, sabi ko nga sa inyo, more on rebuking dyan eh, more on correcting. Pero sa preaching, it is more on kukunin mo talaga yung ikakatch mo yung attention ng tao eh. Doon ka kasi iikot yung iyong ano, yung pinaka main purpose, yung makuha mo ang tao na i-apply yung iyong sinasabi para sa kanyang everyday life. And that is what preaching is all about. Now, preaching is to defend the faith. When we say to defend, ibig sabihin malalim, no? Hindi lang ito yung nagturo ka kasi out of the blue, no? Out of nothing na alam mo yon yung parang for the sake na magturo ka lang, parang gano'n. Hindi kasi gano'n yun eh. Sa preaching kasi, kinakailangan sisilipin natin dito, ano ba ang sinasabi ng Bible? Hindi kung ano ang sinasabi ng kultura ninyo, ng pinaniniwalaan ninyo, ng iyong religion. Kundi ano talaga yung sinabi ng Bible patungkol sa salvation, no? Patungkol sa soteriology, no? Patungkol sa ano ba ang Holy Spirit, no? Ano ba ang repentance? Ano ba ang salvation? Etc. etc. So lahat iyan ay itatagal natin yan or ilalagay mo ito into preaching. Now, preaching is to evangelize the lost. So aside from, of course, you have to define your faith, you have to defend your faith. Also, sa preaching ay may touch ito ng pag-i-evangelize. Kaya nga, sa preaching, ano yan eh, parang naghain ka ng pagkain na kumpleto. Merong isda, merong karne, merong gulay, at merong prutas. No? Meron ding carbohydrates. So, ang preaching is parang wala ka nang hahanapin kapag ito ang kinain mo.
Kasi complete meal. Unlike pag sa teaching, nagturo ka lang, pero walang life application. Sa sermon, nagbigay ka lang ng mga ideas mo, no? Nagbigay ka lang ng mga doctrines, ng mga rebukings, ng mga correction pertaining to doctrines. Pero hindi mo naman talaga nakuha yung loob ng tao. Hindi mo siya na ilagay doon sa pwesto or sa estado na kung saan mag-grow siya in faith or kikilalanin niya ang Diyos or makikilala niya sa buhay niya ang Diyos. Kaya nga sa preaching, hindi ka lang nagdi-define ng isang doctrine. Hindi ka lang nagdi-depend ng doktrina ng Biblia, kundi nag-i-evangelize ka rin sa mga lost. So the greatest task of the preacher is to proclaim the gospel to the lost. They must hear the truth presented on their level and guided into a saving knowledge of Christ. Rarely or rarely do men seek the truth of the gospel on their own. The vast majority are reached by someone who had compassion for their souls. So, tayo, bilang mga preacher, no, inatasan ng Diyos para magbigay ng kanyang mensahe, ang main goal natin dito is mailapit ang tao sa Diyos. Yan ang pinaka-main goal natin. So, kung nag-sermon ka lang at hindi naman na-convict yung tao, no, parang na-condemn pa siya at parang nawala pa siya sa Lord. Kasi dahil doon sa iyong pagpipreaching type na sinisi mo na sinisi yung tao or nagturo ka, no? Nag-preach ka na hindi mo ini-scrutinize yung iyong sinasabi or hindi ka nagko-quote ng mga biblical na mga verses to support your preaching. So walang ano doon, walang result na maganda. Kasi bakit? Ang main goal natin, kaya tayo nagpe-preach ng gospel ni Lord, is ang tao madala mo sa Lord. Pero kung nagpe-preaching ka at yung tao na convict, lalong lumayo sa Lord, walang saysay yung ginawa mong preaching. Kung yung preaching mo ay naging dahilan para umalis yung tao lalo sa piling ng Diyos, hindi yun matatawag na preaching. Amen? Now, preaching is to point out sin. Another thing na dapat maging ingredients or purpose ng isang preaching is dapat ma-point out sa tao na ang sin is may result ito na hindi maganda. Kaya kailangan nilang iwan ang sin para nang sa ganun, hindi sila i-condemn ng kasalanan. So, if you look at the sermon in the New Testament, you will see that there is never one that handles sin lightly. Yes, almost all of the disciples, hindi nila binibigyan talaga ng magaan, no, na pangungusap kapag sin ang pinag-uusapan. Mostly, ng mga disciples, kapag about sa sin, radical sila kung mag-preach, kung magturo, kung mag-correct. Pero, at the end of their preaching, pinapaalala nila sa tao na kapag hindi nila iniwan ang ganitong klase ng sin, ay mapupunta sila sa impyerno. So, hindi nagtapos sa kinundem mo yung tao. Hindi nagtapos doon sa kinorek mo yung tao. Hindi nagtapos sa sinisi mo yung tao. No? Kundi nagtapos ito doon pa rin sa paglilid na iwan ng tao yung kasalanan at tunguhin niya ang bagong buhay kay Kristo. Kaya nga, ang preaching, mga kapatid, ay mahirap po na i-deliver sa lahat. So, sabi dito, sa ating pinag-aaralan, Christ was bold in exposing the Pharisees. John the Baptist is denouncing Herod's immorality. And Peter in implicating the Jews on Christ's death. We cannot show the way to the light without pointing out the darkness. Kaya ang preaching, yes, sasabihin natin na ito yung mga kasalanan ng tao. Pero, sasabihin natin ang kasalanan ng tao, ang magiging resulta nito. Pero, magkukonklud ka doon sa part na kung saan pagdidesisyonan ng tao kung mananatili siya sa kasalanan at irerip niya yung resulta ng kasalanan or tutunguhin niya yung bagong buhay. Kaya nga sa preaching, lagi tayong merong life application. No? Kaya pagka life application na, ipapa-realize mo sa tao. Sa tingin niyo mga kapatid, makakabuti ba sa inyo kung kayo'y mananatili sa ganyang uri ng kasalanan? Ipapa-realize mo. And that is what we call preaching. My life application. Now, preaching is to challenge the Christian.
Preaching should aid the Christian in growing in grace. It should not only warn or expose sin, it should also inspire and challenge to reach greater heights. So ang preaching is nagbibigay ng challenges. Just like what I have said. Sinabi mo na yung kasalanan. Ito yung kasalanan nila na nagagawa. Sinabi mo na ang resulta. Ito magiging resulta kapag hindi sila umalis sa kasalanan. Now, here is the challenge. As I have said, magkukonklud ka into life application. I-challenge mo sila. Anong gagawin mo? Mananatili ka ba dyan at i-reap mo yung resulta or aalis ka dyan, i-reap mo yung reward na nagmumula sa langit, which is eternal life. So, preaching is to meet the needs of the audience. A sermon is only effective if it is received and if it is met the needs of the audience. A preacher should take great care to make sure he is on the level of his audience. He must also be diligent in ensuring that the sermon meets some needs of the hearer. Sa church or sa loob ng templo, mahirap mag-preaching. Why? Iba-iba kasi ang audience mo dyan. Merong bata, merong youth, merong mga singles, merong mga couples, merong mga babae, merong mga lalaki, merong bago, merong lumang-luma na. Ngayon, paano mo i-cater ang iba't ibang uri ng mga audiences sa iyong sermon? At yan yung magiging challenge sa preacher, sa part ng preacher. Kasi mahihirapan siya i-deliver ang isang mensahe, no? Kung iba-iba naman ang kanyang mga audiences. Pero kung halimbawa, na-invite ka sa isang occasion at ang lahat lang ng mga invited doon is puro LGBT, madali mag-deliver ng preaching. Kasi iisang topic lang ang iyong pag-uusapan. Pero, paano nga kung ang iyong audiences ay ibang-iba? Diba? So, yan ang magiging challenge sa iyo bilang preacher. Paano mo kukunin yung attention ng lahat na makater mo ang needs ng bawat isa. Kaya nga, ang preacher, dapat aware siya na sa loob ng templo, hindi lamang kabataan ang kinikater niya, dapat may couples din siya, may naiibigay din siyang payo sa mga couples, may naiibigay din siyang payo sa mga kalalakihan, may naiibigay din siyang payo sa mga singles. Kaya, napaka-critical na ang iyong preaching nakapokus ka lang sa isang audience. Lalo na kung ang congregation mo nga ay iba't iba. So dapat, as a preacher, nagiging sensitive ka doon sa pangungusap ng Lord. Kasi kapag hindi ka naging sensitive sa pangungusap ng Lord, hindi mo makikater lahat ng needs ng bawat isa. Okay? Kaya nga, ang isang preacher dapat diligent. When we say diligent, talagang, yung masipag ka, nahanapan, no, ng life application ang bawat isa. Kaya nga napaka-general dapat lagi ang iyong life application. O mga kapatid, alin pa kaya sa oras na ito yung bagay na hindi mo nagawa sa pagsiserve mo sa Lord? Nakater mo ang kalalakihan, nakater mo ang babae doon, nakater mo ang single, nakater mo ang youth, nakater mo ang mga bata. Diba? Doon sa pagtatanong mo na yon, lahat na ibigay mo specifically kung ano ang dapat alisin ng tao sa buhay niya. At nang sa ganon, makapaglingkod siya ng tama sa Lord. Amen? So, ganun po yung preaching. Okay? Huwag yung sa life application, no? Sinabi mo lang, mga kabataan, ano ang mga bagay na hindi nyo nagawa sa magulang? Kabataan lang ang kausap mo noon. Hindi naman, nung oras na yun, kabataan lang ang kausap mo. Ang kausap mo is iba't ibang uri ng tao sa loob ng templo. Kaya hindi ka dapat life application na specific lang para sa kabataan. Lahat dapat ng tanong mo, lahat dapat ng iyong challenges, no, encouragement, lahat dapat in general. Okay? Now, the call to preach. The most mysterious part of preaching is the call. It is difficult to define, and in many ways, it is completely individualized. God presses upon a certain individuals to be leaders in churches. Sometimes, it is a call to pastoring. Sometimes, a call to mission field. Sometimes, a call to greater service. But it is always a call from God. In this lesson, we will explore some aspects of the call. So what are these? Number one, the Holy Spirit presses the call upon men. So, binigyan tayo ng Diyos ng pagkatawag. Iba-iba man.
Meron pagiging pastor, meron pagiging teacher ng mga bata, or ikaw ay Bible study leader, or ikaw ay evangelist, nangangaral sa kalye, or kahit saan, no? Whatever call na meron ka, still, isa pa rin ang tinutungo ng lahat, the call to preach. When we say the call to preach, whether you are a pastor, you are an evangelist, you are a teacher, isa lang ang tutunguhin yan. Magtuturo, magpipreach, magsisermon ka pa din. Okay? So the Holy Spirit presses the call upon men. The call of God comes to the individual through the Holy Spirit. Kaya nga dapat ang isang preacher, nagsisik siya ng guidance from the Holy Spirit. Because without the anointing of the Holy Spirit, ang iyong preaching, mababaliwala. Hindi magiging buhay. But if you ask the Holy Spirit, therefore, asahan mo, may magiging bunga ang iyong preaching. In a sense, it is a burden to preach or serve. It comes to men of all walks of life, or like at many different ages. Some feel the call and surrender as a child, while others surrender in a sweeping conversion from living a sinful life for many years. So, iba-iba ang nagiging resulta. Eh, hindi tayo pwedeng mag-judge eh. No? Kapag nagpipreaching tayo, hindi pwedeng manisi tayo, hindi pwedeng idirekta natin sa tao, no, na ganito kayo, yan ba talaga? No, hindi pwedeng ganun. Kasi bakit? Hindi natin alam kung sino diyan ang magiging matagal magbunga or sino diyan ang mabilis lang magbunga. Depende yan. Okay? So, iba-iba ang process ng Lord sa bawat tao. Ako, kaagad-agad. Nung tinawag ako ng Lord, agad-agad ang tugon ko. Agad-agad, inalis ko ang kasalanan. Oh, sorry, naantok na. Okay, now let's go to number 2. With the call comes the desire to fulfill it. Men who are called to preach were created by God for that purpose. They cannot find satisfaction in doing anything else. They cannot resist involvement in the ministry or taking any opportunity to preach. Even if full-time employment in the ministry is not available, they still will take advantage of any ministry opportunities that arise. So when it comes to the calling to preach, one must desire na i-fulfill ito, no? Because if yes, nandiyan na, anoin ka na ng Holy Spirit, but if yung laman mo ayaw tumugon, no? Kasi sabi nga ng Biblia, willing na willing ang Holy Spirit na i-fulfill mo yung preaching, na ipagsabi mo talaga yung doktrina ng Diyos, doktrina ng Biblia. Pero kung yung katawan mo naman, ayaw kumilos, no? Wala pa ring mangyayari. Kaya, dapat, kapag feel mo na, no, at naramdaman mo na talagang ang Holy Spirit ay nagsasabi sa'yo, i-preach mo yung gospel, i-preach mo na at that very moment. Huwag mo nang patagalin ito. Kaya nasa kalsada ka, kaya nasa park ka, or whatever place you are in. No? Hindi kailangan na laging nasa pulpito para makapag-preach ng gospel ni Lord. Hindi. Kung ano yung dinikta ng Holy Spirit sa'yo. Halimbawa, nasa loob ka ng bus at sinasabi ng Holy Spirit, sharean mo ng gospel ng Diyos, yung katabi mo, sharean mo. Kasi we do not know kung sinong itatouch ng Holy Spirit yan para makakilala sa Lord. But, if you fulfill the call to preach, malay mo, yung taong katabi mo, magpapakamatay na pala. Mabuti na lang, preach mo yung gospel sa kanya at hindi siya nagpakamatay. Amen? So, yun po yung tinatawag natin na hindi kailangan laging nasa pulpito eh. Kinakailangan lang maging sensitive tayo sa calling ng Holy Spirit na i-preach yung gospel. Now, God prepares those that He calls. God does not call men that are not able to fulfill the call. Most preachers are gifted for speaking. Men who are called to reach children are gifted to reach them. Men who are called to pastor are gifted to do so. Whatever and whatever God leads, He prepares and provides. So, yes, may calling tayo, no? We are called to be a pastor, we are called to be a teacher, or you are called to be an evangelist. Whatever na calling na meron ka, or you are called to become an apostle, no, na magte-train ng mga tao, whatever calling you have na binigay ng Holy Spirit sa'yo, gamitin mo yan. And aside from gagamitin mo, kinakailangan i-prepare ka ng Lord. Hindi pwedeng gagamitin ka, no? Hindi pwedeng nasa number 2 ka, pero ayaw mong gawin ang number 3. Ano yung number 3 natin? God prepares those that He calls. Piniprepare ng Diyos. Hindi pwedeng salang ka kagad sa pag-share ng gospel, wala ka pang alam.
na hindi mo pa nga kayang i-defend yung iyong faith. 'Di ba? Pag tinanong ka nga, hindi ka na makasagot. Hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng repentance, no? Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng salvation. Hindi mo alam kung sino ang Holy Spirit, sino si Jesus, sino si Father God. So, paano ka makakapag-preach ng gospel ni Lord kung wala kang alam? Kaya kinakailangan i-prepare ang sarili para may ma-share ka. Amen? May ma-share ka ng salita ng Panginoon. Now, pang-apat, the call of God should be made public. The call of God should not be kept secret. In fact, I doubt whether or not you can hide it. I have heard many preachers tell of publicly surrendering the call only to have people ask them what took so long. What took so long? Let me also say here that you should not run from the call. You will not have joy or success unless you are surrendered to the perfect will of God. Too many hold testimonies of who their faith or who their life would have been so much better had they followed the call instead of running from it. So ano sabi dito? As a preacher, sabi ko nga, we are called, kahit ano pa ang iyong gift, but still you are called to preach. Now, ang ano dito is, should you made it publicly? Of course, you have to. Kasi hindi pwedeng, may alam ka na, pero hindi mo sasabihin. Hindi pwedeng ganun yun. Kasi anong sabi ng Lord? Entrust them to many people, no? Entrust them to worthy people. Turuan mo sila. Ang sabi nga ng Matthew 28, di ba? Teach them all that I have commanded you. Kaya ang salita ng Lord, hindi po yan hinahide. Hindi yung matapos kang maturuan, nanatili na lang yan sa iyong isipan. Mawawala po yan pag hindi po practice. Ako, mga kapatid, kaya nagiging mahusay sa pagtuturo, sa pananalita, sa mga bagay-bagay. Kasi yung lahat ng mga inaaral ko, pinuput ko into practice. Sinishare ko. Kasi bakit? Kapag hinide mo yan dito sa iyong kalooban, darating ang araw, mawawala din yan. Kasi the more na pinipreach mo ang isang bagay, the more na naaalala mo ito. Pero the more na kinikip mo lang ito sa sarili mo, the more na nawawala yan. Kaya kung gusto mong laging naaalala ang salita ng Lord, i-preach mo sa tao. Kasi bukod sa maaalala mo na ito, magbubunga pa yan dahil na-preach mo sa tao. Amen? So the call of God is the call to prepare. There is a lot of responsibilities that come with the call to preach. Especially true for young men is that they take heed to preparation. A young preacher boy should prepare spiritually in strengthening his faith and walk. He should prepare mentally by studying and training. He should prepare practically in sharpening his gifts and in keeping all aspects of his life in tune with the call. So, ano yung sabi natin kanina? Meron ka ng Holy Spirit. Nag-desire ka na. No? After na ma-filled ka ng Holy Spirit, nag-desire ka na. Hindi ka na naging tamad-tamad. Pero, magpa-prepare ka muna. Mag-prepare ka muna ng sarili mo. Hindi pwedeng pupunta ka doon na wala kang preparation. Kailangan, nagbasa ka na ng Bible. Kailangan, nag-aral ka na. No? Meron ka ng hawak na outline. Hindi pwedeng punta ka sa gera na wala kang sandata. Okay? And then, sabi dito, i-proclaim mo ito publicly. Huwag yung nalaman mo na, alam mo na, meron ka ng daladalang aklat, no? Kung saan mo sinulat yung mga ano mo, yung revelation ng Lord sa'yo. Tapos kinip mo lang sa sarili mo, hindi pwedeng ganun. Kailangan publicly pronounce it or i-preach mo. And then, the call of God is the call to prepare. No? Ano yun, pastora? Hindi ko maintindihan. As simple as this. Hindi pwedeng ang na-prepare na ng Diyos, ang tinawag na ng Diyos, ay hindi pa rin nagpe-prepare. Yun lang ang ibig sabihin nun. So kung natawag ka na ng Diyos, so mag-prepare ka na. No? Hindi pwedeng, eto lang ang certain na area lang ito ang ipo-prepare ko. Pero yung sermon outline, wala kang preparation doon. No? Or, meron kang na-prepare na sermon outline. Pero physically, hindi ka nag-prepare. Emotionally, hindi ka nag-prepare. Ano pa? Technically, hindi ka nag-prepare, no? Wala kang dalang Bible na makikita ng tao na doon ka nagbabasa. Diba? So, dapat, ang preparation, hindi lang sa pagpe-prepare ng outline, kundi, prepare mo sa sarili mo. Nag-toothbrush ka na ba? No? Nagpabango ka ba? Naligo ka ba? Kung pupunta na magpipreaching ka na may punit-punit ang mga damit mo, na gusot-gusot ang buhok mo. Amen?
hindi magandang representative ni God ang isang preacher na hindi man lang nakaayos ng pananamit. O, wag mo naman i-overdo, no? Na para ka nang nagmukhang Christmas tree na lahat na ng alahas isinabit mo sa katawan mo, no? At nag-gown ka pa. Hindi maganda yun. Okay, when we say a call to prepare, is tingnan mo, maayos ba spiritual? Spiritually, maayos ba? Physically, maayos ba? Mentally, emotionally, no? Baka mamaya dala-dala mo pa yung away ninyong mag-asawa or away ninyong mag-ama, mag-ina, no? Dinala mo sa oras na magpe-preaching ka, eh masasabi mo yung mga bagay na yun. Eh may mga ibang mga preacher, no? Dahil hindi prepared emotionally, yung galit niya dun sa tao, nadala niya dun sa pagpe-preaching niya, which is hindi tama. Kasi ang magpe-preaching, ang magpe-preach dapat prepared emotionally, prepared mentally, prepared physically, and prepared siya spiritually. Aside from prepared siya mentally, prepared din ng outline niya. Hindi yung wala kang dalang outline. No, dapat may PowerPoint presentation ka kasi hindi mo alam kung merong may dalang Bible o walang dalang Bible. Diba? Kanina pa natin sinasabi, know your audience. Baka yung mga audience mo hindi nagdadala ng Bible. Tapos ikaw din wala ka rin dalang Bible, no? So, gawa ka ng PowerPoint outline mo. Bukod sa meron ka ng word outline kung saan doon mo lahat sinulat yung gusto mong sabihin, no? Eh, mag-prepare ka rin ng PowerPoint outline mo bilang isang preacher. Amen? So, marami po ba tayong natutunan? And I hope na marami talagang natutunan. Okay? So, that is for our lesson number 4. And that is the last lesson na itatakil natin. And then, we will go to our practicum next week. Okay? So, God bless us all. And see you next week for our practicum. So, gagawa tayo ng sermon outline isa-isa. And you have to defend that. Bibigyan ko kayo ng topic after this session. And then, gumawa kayo ng topic. Then, gawin nyo muna yung outline. Ibibigay ko sa inyo yung Google form. Gawa kayo ng outline. And then, ipipreach nyo ito. I-deliver nyo ito impromptu. Okay po? So, ano ang dapat mong gawin? Prepare yourself mentally, physically, emotionally, spiritually, and mentally. So, mag-prepare ka na rin syempre ng outline. Of course, the outline is already prepared kasi bakit? Nasa Google Form na. Pero, dahil mag-preaching ka, magde-deliver ka ng preaching, mag-prepare ka ng iyong PowerPoint outline. Alright? So, thank you for today and God bless us all. See you next week. Bye for now. So, stop ko na itong